Leilani! Leilani, gumising ka! Leilani! Leilani! Tulong! Tulungan niyo kami! Leilani! Diyos ko. Leilani, huwag kang bumitaw! Bitawan mo yung kutsilyo! Taas mo yung kamay mo! Hello, Jenny. Okay na. Naligpit na ang taga. Hindi na makukulong ang mga pusa. Ay. Oo, okay na. Ay, Diyos ko. Baba mo yung sabi! Wala po akong kasalanan! Sir, di po akong gumawa nito! Lumayo ka sabi sa biktima at taas mo yung kamay mo! Wala, hindi mo po ito talaga ginawa! Maniwala kayo sa akin, kakarating ko lang dito! Please, maniwala kayo sa akin! Hindi po... Hoy! Bumalik ka dito! Hoy! Diyos ko, inosente ako! Tulungan mo ako! Yung bag ko... Taas ang kamay! Hindi po ako yung pumatay sa kaibigan ko! May karapatan kang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa lahat ng korte ng Pilipinas. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. At kung di mo kayang bayaran ang serbisyo nito, ang gobyerno magbibigay ng isa para sa'yo. Sandali lang, inosente ako! Ayoko na makulong ulit! Ayoko na makulong ulit! Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala kayo sa akin. Ayoko na makulong ulit. Sandali lang po. Ate. Ano ba naman to si Onse? Hindi sumasagot, nakakainis. Baka busy lang. Naku, lagot sa akin talaga tumamaya itong batang to eh. Oh, Mare, bakit? Ano? Krimen sa karinderya ko? Diyos ko! Sige. Dado! Dado! Ano nangyari? May krimen nangyari sa karinderya ko! Si Charlene! Sinaksak daw si Leilani! Ano? Oo! Pero si Ma'am Charlene, hinuli na ng mga pulis. Pero si Leilani, Dodo, dinala na ng ambulansya. Pero, Dodo, malabo lang mabuhay. Alam mo kung nasa si Charlene? Kanina ko pa siya tinatawagan eh. Cannot be reach yung phone niya. Ang alam ko, magkikita sila ni Leilani. May sasabihin daw sa kanya. Nagmamadali nga eh, pero kanina pa yun. Yeah, pero hindi ko nga siya makontak. Anyway, sige, salamat, Mi. Alright, bye-bye. Ay, nako, Raymond. Gusto mo, lumabas na lang tayo. Imbis na iniisip mo yung asawa mo. Isama natin si Libby at si Divina. Kayo na lang, Ma. Anak, nagkausap ko kayo ng mami mo. No. Why? Haven't heard from her. Okay. What do you mean, okay? Wala ka bang pakialam sa mami mo? Wala din naman siyang pakialam sa akin, di ba? What are you talking about? Pinagtanggol ka nga niya kay Princess eh. Pero pinagdudahan niya muna ako. That's enough. Ginagawa ng mami mo ang best niya para sa'yo. Talaga ba, Raymond? Talaga bang ginagawa niya ang best niya? Oh, kaya nasan siya ngayon?
Gawain ba ng isang matinong ina at ng mabuting asawa na hindi pinapaalam sa pamilya niya kung nasaan siya nandun? And I'm sure kung saan man siya nandun, nag-e-enjoy yon, kaya walang panahong tawagan pa. Charlene, finally. Ano? Bakit ka nasa police station? Sandali lang. Babalikan kita. Charlene, Han, wala akong... Han, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. What happened? Binigyan mo na naman ng kahihiyan ng pamilya ko! Talagang sumpa sa pamilyang ito na hindi mawala-wala! Ma, tama na. Eh, pwisit siya ng asawa mo eh! Nakakahiya ako na naman ang magiging topic sa group chat namin! Han, magpaniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi ko sinaksak si Lilani. Pagdating ko doon, parang may nag-set up sa akin. May humampa sa ulo ko. Pagising ko, hawak ko na yung kutsilyo. What? That's your explanation? It's like a scene straight from a teleserye. Han, Give me a break. Han, maniwala ka sa akin. Ba't ko naman yung gagawin kay Leilani? Kaibigan ko siya. Siya pa nga nagsabi sa akin na magkita kami dahil may sasabihin siya sa akin. Tapos natagpuan ko na lang siyang duguan. Han, maniwala ka. Believe me, I'm telling the truth. Hindi ako nagsisinungaling. Mimi! Mimi, please sabihin mo sa kanila, hindi ako mamamatay tao. Sabihin mo sa kanila. Totoo yung sinasabi ni ate. Yung Leilani na yun na nag-text sa kanya, humihingi pa ng sorry dahil may nagawa raw siyang mali. Eh, yun na nga ang reason niya kaya niya sinaksak eh. Oh, yun ang motive mo. Dahil alam mo, may ginawa siyang mali. Pwede ho ba? Huwag na kayong gumawa ng kwento. Alam ko naman na mainit yung dugo niyo kay ate, pero wag na kayong mabulag nang inis sa kanya! Hoy! Dahil gusto niyo lang po siyang narrative! Mimi, Huwag mo ako sinisigaw-sigawan, ha? Mas matanda ako sa'yo. Ikaw, wala kang galang! Mas matanda nga kayo, pero wala kang pinagkatandaan. Ah, ganun, ha? Mimi, tama na. Tama na po, ma'am. Mimi. Hindi kita kaano-ano. Hindi kita uulungan. Mimi. Ah, tama na. Tama na! Hindi ito nakakatulong kay Charlene. Ito kasi babaeng to eh, bastos eh. Ano? Mimi, wala. Tama na, please! Attorney, ano bang gagawin natin? Kahit sabihin natin inosente si Charlene, what matters here is the evidence. The police found her at the scene with blood in her hands and clothes, her fingerprints on the knife, and she ran. Ay, kasi nataranta ako, attorney. Natakot ako na mahuli ako, kaya tumakbo ako. Pero wala akong kasalanan. Unfortunately, running made it worse. Sa tingin nila, tatakas ka, guilty ka. Sweet, ano na mangyayari? Certainly, magpa-file sila sa prosecutor's office ng case against Charlene for murder. Since you were arrested without warrant, your case will go through an inquest proceeding. That means the prosecutor will determine if there's probable cause, whether to file charges in court or dismiss the case. But don't worry, I'll make sure na hindi makakakita ng probable cause ng prosecutor dahil wala namang clear motive para gawin mo ang bagay na yun. Hey, girl. Anong ginagawa mo dito? Ano pa ba? Eh, di binibisita ka. Buisita o bisita? Alam mo, grabe siya. Buti nga dinadalaw pa kita eh. Tara, relax ka lang dyan. Mag-usap tayo. Fast talk. Pabilisan ha? Preso o presko? Ano?
Ang bagal mo naman, sasagot ka agad. Guilty o not guilty? Not guilty. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Leilani. Hindi ako yung sumaksak sa kanya. Life sentence o death penalty? Ano pang ginagawa mo? Nang-aasar ka ba o nang-iinsulto? Napaka-ungrateful mo talaga. Buti nga dinadamayan kita. Pinapatawa, trying to make light, ganon. Ikaw, napaka-plastic mo. Alam kong tuwang-tuwa ka na nandito ako. At alam kong pinagdadasal mo na makulong sana ako. Actually, hindi na ako magtataka na may kinalaman ka nito eh. Ako? Ako naman ang magtatanong sa'yo. May kinalaman ka ba sa nangyari sa amin ni Leilani? Yes or no? No. Ano pakialam ko sa inyong dalawa ni Leilani? Paano ba ako makikinabang nun? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Pero isa lang ang alam ko. Sinet up ako. At wala namang ibang tao mainit ang dugo sa akin kundi ikaw. Gaga ka pala eh. Pwede kita kasuhan ng slander. Sige! Dahil kakasuhan kita ng murder. Paano? Wala naman akong ginawa. Pero tama ka. Hindi ka bagay dito sa city jail. Dahil dapat sa mental ka. May sira na yata yung ulo mo kung ano-ano inisip mo. Nakakainis, walang kwentang pag-uusap. Sayang yung pagiging nice ko sa'yo. Oh, by the way, total, may pinagsaluhan naman tayo. Pinagsamahan. Ako na bahala sa asawa mo habang nabubulok ka dito sa kulungan. Okay? Bye! Layuan mo si Raymond! Yan ba? Yan ba yung itsura ng not guilty? Yan ba yung itsura hindi nananaksak? Oh my God, kung hindi dumating yung polis, baka napatay mo na ako! Papatayin talaga kita! My God! Nakita niyo yun? Binabantaan niya ako! Kahit na maganda ang pakikitungo ko sa pamilya, lalo na sa anak niya! Nangya ka, layuan mo pamilya ko, Divina! Huwag mo guluhin ang pamilya ko! Gulo? Ako ba? Ako ba ang nanggugulo sa pamilya mo? Pagkatapos ng ginawa mo kay Leilani, sa tingin mo, ano nararamdaman ni Xavier? Paano na siya makikitungo kay Libby? Ha? Yung asawa mo, naisip mo ba? Hindi. Ikaw ang sumisira sa sarili mong pamilya! Awit sa'yo! Alis na ako. Bantayan mo nga. Baka kung anong pang gawin niya sa akin, sabi niya, papatayin niya ako eh! Guilty talaga yan! Divina, Raymond, what are you doing here? danahan kita ng pagkain. Aalis ka? Yeah, pupunta ako sa Shirley. Alam mo, gusto ko talaga makatulong. Alam mo naman yung sarili mo, you look so tired. Yeah. Anyway, kilala mo rin si Leilani, right? Oo, bakit? May kilala ka ba na nakaaway niya or someone na pwedeng gumawa nito sa kanya? Wala naman. Bakit? Siya lang kasi pwedeng may motibo na gumawa nito kay Leilani eh. Raymond, hindi ka talaga naniniwala na si Charlene ang gumawa nito. Of course. Hindi ito magagawa ng asawa ko. Lalo nang wala siyang dahilan na saktan si Leilani. Why? Wala, may sasabihin sana ako pero What?
Tell me. Hindi ko kasi alam kung dapat kong sabihin sa'yo to, pero... Shucks, bahala na nga. Nakita kasi naman ni Leilani si Charlene na may kasamang lalaki, si Adrian. Yung cabin crew na naging lawyer. Oo, siya nga. Tapos nung kinausap ni Leilani si Charlene para sabihin na nakita namin siya with Adrian, nagalit siya. At sabi niya, wag na wag daw namin sasabihin kahit kanino. I don't get it. Bakit ka naman sasabihin yun? Ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Siguro wala lang yun. Hindi naman siguro sasaksakin ni Charlene si Leilani dahil lang doon. Ang babaw naman. Nakita ka ng mga pulis sa crime scene na hawak ang kutsilyo. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit nasa iyo ang kutsilyo? Nagising ako na hawak ko na noon at hindi ko po alam kung paano napunta doon. Sabi mo, nagising ka. Nakatulog ka ba? May humampas po sa akin sa ulo kaya po ako nawala ng malay. Nakita mo ba kung sino? Hindi po. May dahilan ka ba para saktan si Miss Bustamante? May alitan ba kayo? May pagtatalo? O may pinag-aawayan? Sir, wala ho kaming problema. Magkaibigan po kami at alam po namin ang buhay namin isa't isa. Nakita kasi namin ni Leilani si Charlene na may kasamang lalaki, si Adrian. Yung cabin crew na naging lawyer. Oo, siya nga. Tapos nung kinausap ni Leilani si Charlene para sabihin na nakita namin siya with Adrian, nagalit siya. At sabi niya, wag na wag daw namin sasabihin kahit kanino. May alam ba si Miss Bustamante sa buhay mo na hindi alam ng iba? Ho? Anong klaseng tanong ho yan? Ba't parang nililitis niyo na ako? Fiscal, with all due respect, my client has no motive to commit this crime. She and the victim, Leilani Bustamante, were friends. There was no prior conflict or history of violence among themselves. And she has no reason to harm the victim. Given this, the complaint should be dismissed, or at the very least, she should be allowed to post bail. Counsel, whether or not your client had a motive is irrelevant at this stage. The circumstantial evidence overwhelmingly points to her involvement. The murder weapon with her fingerprints, blood on her clothes, the policeman who saw her at the scene, and her attempt to flee. Yes, I understand, Fiscal. But you yourself listed the circumstantial evidence. There's no direct proof that my client has committed the crime. If there's no clear intent and no motive, how can we be sure this isn't a case of mistaken involvement? Hindi ko po talaga magagawa yun kay Leilani. Magkaibigan po kami. Alam ko pong na-set up lang po ako.